Hello, kamusta na tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil sa pagmamahal niya sa atin at sa pagiging faithful niya sa atin. At sa kanya, at may lakas pa tayo para magbasa ng Bible. May lakas pa tayo para magbukas ng Bible, no? At saka maliwanag pa yung mata natin, nakakabasa pa tayo. So, hanggat maliwanag pa ang mata natin, kaya natin magbasa ng Bible, magbabasa tayo ng Bible. Dahil si Almighty Father, binibigyan niya tayo ng strength para lalo natin siyang makilala. So, dito sa Mark chapter 6 kahapon, no? Binasa natin na sabi ni Jesus, a prophet is not without honor except in his hometown, among his relatives, and in his own home. So si Jesus, hindi siya tinanggap. Walang paniniwala sa kanya ang mga tao. Walang faith sa kanya. Kahit na kaya niyang pagalingin ang mga tao doon, konti lang ang miracle na ginawa ni Jesus sa kanyang hometown dahil yung mga tao doon ay kulang ng paniniwala sa kanya. Kahit kaya ni Jesus pagalingin silang lahat, hindi naniniwala ang mga tao. Nireject siya. At kung nireject siya, si Almighty Father din, nireject ng mga tao na yon. Di ba nabasa natin na pag tinanggap si Jesus, tanggap din si Almighty Father. No? At pag tinanggap si Almighty Father, ibig sabihin tanggapin din dapat si Jesus dahil padala ni Almighty Father si Jesus Christ. At dito rin sa Mark chapter 6 pinanggit yung 12 disciples by twos pinadala niya, no, sa isang town para doon mag-share ng gospel. At saka kunento rin dito yung pagkakapugot or decapitate ng ulo ni John the Baptist sa utos ni King Herod the Tetrarch or Herod Antipas. So, si Herod, takot siya kay John the Baptist. Nagigilty siya. Kasi hindi naman niya talaga gustong papatay si John the Baptist. Wala siyang planong ipapatay si John the Baptist. Kung hindi lang dahil sa udyok ng kanyang kung hindi lang dahil sa promise niya dun sa kanyang stepdaughter na si Salome, na yung half the kingdom ni Herod ibibigay niya doon sa anak ni Herodias na si Salome, kung hihilingin lang nito dahil natuwa yung guest tsaka si Herod sa kanyang presentation. Pero ang hiningi ng bata ni Salome ay ang ulo ni John the Baptist sa utos ng kanyang nanay. No? So, demon possessed yun, mga ganong klaseng tao. Inudyo ka ng demonyo. Si Herodias, pati yung kanyang anak, sumunod kasi sa kanya. Kahit na bata yun, ba't niya sinunod yung mali, no? At saka pinapakita rin dito yung pinakain ni Jesus, yung 5,000 men. Sa pamamagitan ng 5 loaves of bread at saka 2 fish. So habang kumakain yung mga tao doon, nagtuturo din si Jesus at pinapagaling niya yung may mga sakit. So ang lesson doon sa pagpapakain ng 5,000 men is yung bread, dumami, no? Tsaka yung fish. Ibig sabihin, si Jesus ay sapat para sa ating lahat. Hindi kukulangin yung power ni Jesus Christ para sa atin, para ma-save tayo.
Kasi nakalagay dito sa verse 52, for they had not understood what about the loaves, their hearts were hardened. Oh, bago ko lang din naintindihan to, no? Na may moral lesson pala or may ibig sabihin yung pagpapakain ng 5,000 men. At yun, yung bread ay body ni Christ. Symbolic yun as body of Christ na kaya ni Jesus. Dalhin tayong lahat ng mga makakasalanan, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at dalhin tayo sa kanyang kaharian. So, dito na tayo muna sa Luke chapter 10. So, yung bago tong Luke chapter 10 is yung Luke chapter 9, syempre. So, ito pa rin yung the sending of the 12, no? The 12 apostles. Yung binabanggit dito. At yung pagpapakain din ng 5,000 men. So, yun din yung nasa Mark. At yung pinipredict ni Jesus kung kailan siya yung mamamatay. At dapat i-deny natin ang sarili natin. So hindi na ang sarili natin ang mangunguna sa buhay natin, kundi si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father. Dahil sila ang mas nakakaalam kung anong mabuti para sa atin. Dahil tayo ng mga tao, yung mga decision natin, mali. Yung mga decision natin, laging puro sa kapahamakan ang punta natin. Kaya sa mga decision natin, lagi natin isama si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Hingin natin ang tulong nila sa ating decision. Kahit anong decision. At saka binabanggit din dito si Jesus, no? Nagningning yung kanyang nagningning siya. Yung mukha niya, tapos pati yung damit niya. At nakita ni Peter, James and John, si Moses and Elijah. At dito sinabi rin ni Jesus, ni Almighty Father, na si Jesus Christ ang kanyang napili. Napakinggan natin. This is my son whom I have chosen. Na pinili kong ipadala sa inyo. Makinig kayo sa kanya. So dito rin binanggit yung bata na kinukumbulsyon. Na bumubula yung bibig. Pinagaling din ni Jesus. So ang pinag-usapan ni Moses, tsaka ni Jesus, tsaka ni Elijah ay yung pagbabalik ni Jesus in heaven. At dapat maging parang bata tayo. Kung lalapit tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus. So yung faith natin, i-anchor natin sa Kanya. Hindi importante na tayo ay isang magaling, mataas ang pinag-aralan. Kundi magpapakumbaba tayo. At kung sino man ang tatanggap sa atin or sa mga vulnerable na mga tao, wini-welcome din. Ibig niya yung si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Kasi ang ibig sabihin dito ng little child is yung vulnerable people. Mga weak. Mga walang alam sa buhay. Mga needy people. At yung pag susundan natin ang yapak ni Jesus Christ, diretso lang ang tingin. No?
faithful kay Jesus Christ, maging faithful tayo kay Jesus Christ, dahil i-prioritize natin siya kahit sa anong bagay o tao. Si Jesus Christ ang priority, si Almighty Father ang priority. So, halimbawa, kung may mag-o-oppose sa inyo na follower ka ni Christ, no? Tapos, may mga tao na sabi, bakit ka magiging follower ni Christ? Umayaw ka dyan, umalis ka dyan, susundin mo ba yon? Hindi mo susundin yun. Ang susundin mo, si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Dahil sila ang priority natin. Sila ang tunay nating family. So, dito na tayo sa Luke chapter 10. So, dito sa Luke chapter 9, yung 12 apostles ang isinend out ni Jesus Christ para mag-share ng gospel by twos. Ngayon, ito naman, dito sa Luke chapter 10, after this, the Lord appointed 72 others. So, ito naman yung mga disciples. Di ba yung 12 apostles yon? So, iba yung apostles sa disciples. Sa King James Version, 70 ang nakalagay. Pero ito sa New International Version ng Bible is 72. Hindi naman importante yung bilang, ang importante doon yung nakalagay dito na madami, no? Kasi 70, ibig sabihin madami na to, kung 70 or 72. So by twos din, kagaya ng mga apostle, by twos din. Basahin mo natin. After this, the Lord appointed 72 others and sent them by two. Sent them two by two ahead of him to every town and place where he was about to go. So kung saan man pupunta si Jesus, nagpapadala siya ng tao by twos ahead of him. So may advance party, no? I-inform sa mga tao na parating si Jesus Christ. He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Go, I am sending you out like lambs among wolves. Sabi ni Jesus, maraming mga tao ang nangangailangan ng tulong. Maraming tao ang kailangan mapagaling, mawala sa bondage of sin, ma-spread ang word of God, kailangan malaman nila. Kaya yung mga workers, dapat madami din. Kaya magpe-pray tayo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, para dumami tayo nang sa ganon, kasi yun ang ating responsibility natin as Christians, to share God's words, to share the good news. Kaya sinasabi dito ni Jesus, go, I am sending you out like lambs. Pinapadala kayo para mga tupa sa mga wolves. Kasi yung mga wolves, mga wild to, no? Ay yung lambs, may mga alam na to. Yung lambs, yung characteristic nila is tahimik lang sila. Pero sumusunod sila sa kanilang shepherd. Yung mga wolves, wild ang mga wolves, no? Kaya kayo, na pinapadala ko kayo para kayong mga lambs, na pinapadala ko sa mga wolves, sa mga tao na hindi kilala si Almighty Father, sa mga taong walang alam tungkol sa salita ng Diyos. Itong ibig sabihin nito. Do not take a purse or bag or sandals, and do not greet anyone on the road. Sabi ni Jesus. So yung 72 or 70, wag kayong magdala ng bag, pera o pagkain or sandals, at wag kayong babate sa mga tao sa kalye. Halimbawa may nakasalubong na tao. O pare, kamusta ka na? Ito, pupunta kami, may pupunta. Wag ka makikipag-chismisan. Ibig sabihin nun, dahil trabaho tong pinapagawa ni Jesus. Hindi to yung
mag-aano ka, yung makikipag socialize, no? Trabaho to. Pinapagawa ni Jesus. Kaya maging seryoso, no? Yun ang ibig sabihin nito, huwag ka makipag-greet sa mga kahit sino, o saan ka pupunta? Doon kami sa malayo eh. O di nasayang na yung oras mo. Dapat focus ka lang sa kung ano ang pinag-utos ni Jesus. May tamang oras para sa pakikipag-usap or pakikipagkamustahan, ano? Pero itong time na to is time for Jesus, for the works of Jesus. When you enter a house, first say, peace to this house. Pag pumasok kayo sa bahay, sabihin niyo, ang kapayapaan ang mapunta dito sa bahay na to. Pag pumasok kayo sa bahay. If someone who promotes peace is there, your peace will rest on them. Kung mayroong mga tao na tanggap kayo at kapayapaan din ang gusto, yung kapayapaan ay mapupunta rin sa kanila. Dun sa nag-share ng Word of God or dun sa mga disciples, ay mapupunta rin sa yung mga peace, no? So, kapayapaan ang mapupunta dun sa pinuntahan nilang bahay kung tanggap sila, at kapayapaan din ang mapupunta sa kanila. So, magiging maayos ang kanilang usapan. If not, it will return to you. Kung hindi naman maayos silang kausap, huwag kang magagalit. No? Kung hindi peace ang gusto nila, kung i-reject ka nila, huwag kang magagalit. Maging kapayapaan pa rin ang mapunta sa'yo. Yun ang ibig sabihin dito, dahil ang daladala natin ay si Jesus na Prince of Peace. Hindi makikipag-away, no? Hindi makikipag-debate. Ba't ayaw mo sa amin? Ano ba? No, hindi nakikipag-debate. Walang ganun si Jesus. Sa verse 7, stay there, eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wages. Do not move around from house to house. So, kung nagpunta kayo doon sa bahay na peace ang pinopromote at tinanggap nila kayo, kumain kayo doon at uminom. Kung ano man ang ibigay nila sa inyo, kainin ninyo, inumin ninyo. Kasi, for the worker deserves his wage. Sweldo, no? So, pag pinakain mo, parang sweldo na rin yon. Do not move around from house to house. Huwag kayong palipat-lipat ng bahay. Sabi ni Jesus. Halimbawa, makikikain ka sa kabilang bahay. Ay, may pagkain na naman doon sa kabilang bahay. Pupunta naman ako sa kabilang bahay. Isang bahay lang ang pupuntahan. Sabi ni Jesus. Ha? When you enter a town and are welcomed, eat what is offered to you. Kung sa isang bayan, tinanggap kayo, pakain at pinakain kayo, tanggapin ninyo. No? Tanggapin ninyo ang pagpapakain sa inyo. Heal the sick who are there and tell them, the kingdom of God has come near you. So, meron ding power to heal the sick. Yung mga disciples, binigyan din ni Jesus. Kaya, sabihin sa mga pinapagaling na tao, the kingdom of God has come near you. But when you enter a town and are not welcome, go into its streets and say. Pero kung pupunta ka naman sa isang town at hindi ka tanggap, so doon ka sa kalye at sabihin mo to, even the dust of your town we wipe from our feet as a warning to you. Yet be sure of this, the kingdom of God has come near. So ito ang sasabihin ng mga disciples, na kahit na yung alikabok sa inyong bayan, pinupunasan namin sa paan namin, wala kaming dinala, warning to sa inyo, binigyan na namin kayo ng warning or babala, na yung kingdom of God ay malapit nang dumating. Wala kaming dinala kahit isa man sa inyo, pero ini-inform namin kayo. Wala na kaming responsibility, basta na-inform na namin kayo at wala kaming dinala. I tell you, it will be more bearable on that day for Sodom than for that town. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, na mas mabuti pa ang bayan ng Sodom kaysa dun sa town na nag-reject sa inyo. Sabi ni Jesus, mas worse pa ang experience
ng mga lugar na nag-reject kay Jesus tsaka kay Almighty Father. Dahil sa Judgment Day ay magiging worse yon kaysa dun sa nangyari sa Sodom and Gomorrah. Di ba ang nangyari sa Sodom and Gomorrah is nag-rain ng fire, sulfur, apoy doon sa Sodom and Gomorrah. So mas malala pa ang mangyayari sa mga taong hindi tinatanggap ang salita ng Diyos. Yun ay ang sa Judgment Day at the end of times sa Book of Revelation. So verse 13, Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes. Nakakaawa kayo, sabi ni Jesus, kayong mga taga Bethsaida. Kasi kung yung mga milagro na ginawa sa inyo, sa inyo, na perform sa inyo, ay ginawa sa Tyre and Sidon, yung mga tao sa Tyre and Sidon ay matagal nang naghingi ng tawad at nagbalik loob sa Diyos. Dahil maraming ginawang miracles si Jesus sa Bethsaida. Sa Chorazin. Chorazin and Bethsaida. Dito sa isa. Chorazin and Bethsaida. Maraming ginawang miracle si Jesus. Dahil kung yung miracle na ginawa ni Jesus ay ginawa sa Tyre and Sidon, matagal nang naghingi ng tawad yung mga tao sa Tyre and Sidon. Yung Tyre and Sidon, sa ngayon, sakop siya ng Lebanon. So, boundary na siya ng Israel, upper part ng Israel. But it will be more bearable for Tyre and Sidon at the judgment than for you. And you, Capernaum, will you be lifted to the heavens? No, you will go down to Hades. Sabi ni Jesus. So, binabanggit ni Jesus yung mga bayan, pero ang since may mga taong nakatira doon, yung mga tao na nakatira doon ang pinapatungkulan ni Jesus. Sa Judgment Day, magiging worse pa ang mangyayari sa Tyre and Sidon. At kasama na yung Capernaum. Marami rin ginawang miracle si Jesus sa Capernaum. So yung mga tao sa Capernaum, kahit maraming ginawang miracle si Jesus doon, may mga taong hindi na rin naniniwala sa Kanya. Kaya yung mga taong hindi naniniwala kay Jesus, mapupunta sa Hades or sa realm of the dead. Alam naman natin ang Hades, diba? Yung eternal damnation or hell. So verse 16, Whoever listens to you, listens to me. Kung sino man ang nakikinig sa inyo, sabi ni Jesus, ay nakikinig din sa akin. Sabi ni Jesus, whoever rejects you, rejects me. Kung sinong nagre-reject sa inyo, sa pag-share nyo ng Word of God, sa pag-share nyo about sa name ko, sabi ni Jesus, ay nire-reject din niya ako. But whoever rejects me, rejects Him who sent me. Kung nire-reject kayo, nire-reject din si Jesus. Kung nire-reject din si Jesus, ay nire-reject din si Almighty Father. Dahil, itong mga disciples na to na pinadala ni Jesus Christ, nire-represent nila si Jesus. At si Jesus, nire-represent niya si Almighty Father. Kaya kung sinong nagre-reject sa kanila, ay nire-reject din si Jesus at nire-reject din si Almighty Father. Sa verse 17, the 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name.
So masaya yung 72 na bumalik, no? Yung 72 disciples. Sabi, Lord, kahit yung mga demonyo, ginagamit namin ang pangalan mo at gumagaling yung mga tao, yung mga demon possessed, nakakawala sa kanilang bondage yung mga tao. Kaya natutuwa sila, no? Dahil ibinigay ni Jesus Christ sila ng authority to drive out demons and to heal the sick and to spread the word of God. Tapos sa verse 18, he replied, I saw Satan fall like lightning from the heaven. Sabi ni Jesus. Yung time ba nito, nakita niya si Satan na nag-fall like lightning from heaven? Hindi. Yung sinasabi ni Jesus na I saw Satan fall like lightning from heaven, ito yung time na nung pinalayas si Satan from heaven. Dahil si Satan ay isang angel dati na nagrebel kay Almighty Father. At nung nagrebel siya, ay itinapon siya. So, pinaalis siya sa heaven. Nahulog siya, no? Kaya nakita ni Jesus na he saw Satan fall like lightning from heaven dahil sa power ni Almighty Father. Okay? Kaya itong dinugtong ni Jesus, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Ibig sabihin, powerful si Almighty Father tsaka si Jesus. Dahil yung power na ibinigay ni Almighty Father ay binigay niya kay Jesus. At si Jesus naman ay binigay yung power sa mga disciples. Kaya, yung power na nasa disciples ay galing kay Jesus. At nakita ni Jesus na yung si Satan fall like lightning from heaven dahil sa power ni Almighty Father na binigay niya kay Jesus, na ibinigay naman ni Jesus sa mga disciples. Okay? So, powerful yung daladala ng mga disciples. Yung Holy Spirit, powerful yon. Kaya nga idinugtong ni Jesus na binigyan ko kayo ng authority to trample on snakes and scorpions, mga makakamandag, no, at nakakamatay na mga hayop, at ma-overcome nyo ang inyong mga kaaway, yung kapangyarihan ng mga kaaway. Sino ba yung mga kaaway natin? Yung mga demons, yung mga principalities of this world. Yun ang kaaway natin, hindi naman tao. Nothing will harm you, sabi ni Jesus. Walang makakasakit sa inyo, makakapanakit sa inyo. Hindi kayo masasaktan. Dahil kahit yung mga makakamandag na mga hayop, hindi nila kayo masasaktan. At ma-overcome nyo ang kapangyarihan ng kaaway. Dahil nga sa power ni Jesus Christ na galing kay Almighty Father. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Idinigtong ni Jesus na maging masaya kayo, hindi dahil sa nakokontrol nyo yung mga spirit, na papaalis nyo yung mga bad spirit. Hindi kayo dapat mag-rejoice doon, kundi magpakasaya kayo, mag-celebrate tayo. Dahil yung mga pangalan ninyo ay nakasulat na sa langit. Dahil pag ang Holy Spirit, si Jesus Christ, yung Almighty Father, at ang Holy Spirit ay nananahan sa isang tao, yung pangalan ng tao na yun ay nakasulat na sa heaven. May seal of approval na from the Almighty Father, from Jesus Christ, and from the Holy Spirit. So verse 21, at that time, Jesus, full of joy through the Holy Spirit, said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. So, pinuri ni Jesus Christ. See, Almighty Father, He's full of joy through the power of the Holy Spirit. Dahil yung kanyang mga disciples ay may pananampalataya sa kanya, kaya nga nakapag-drive out ng demons, nakapag-heal ng sick, yung mga disciples. Kaya masaya rin si Jesus sa result na ginawa ng mga disciples.
Dahil dala-dala nila siyang name ni Jesus at ang Holy Spirit at ni Almighty Father. At nagpapasalamat si Jesus dahil yung mga bagay na nakatago ay tinago sa mga matatalino at sa mga nakapag-aral ng madami. Naintindihan nyo? Hindi kailangang maadami kang napag-aralan, hindi ka kailangang maging matalino para madala mo ang pangalan ni Jesus Christ, para magkaroon ka ng Holy Spirit, para mahalin ka ni Almighty Father. Hindi kailangan ng katalinuhan. Ano ang kailangan? You reveal them to little children. Ano ba yung little children? Mga vulnerable, mga weak, mga humble. Nireveal mo sa mga taong hindi nakapag-aral. Nireveal mo sa mga taong walang alam. Kundi ano ang alam ng mga taong to, ng mga little children? Ang alam ng mga little children, di ba, is maniwala. Alam, di ba yung mga bata, madaling maniwala? Yan yung mga little children. Madali silang maniwala. Kaya nirevealed sa little children kasi yung faith ng mga little children, yung faith nila sa kanilang magulang, talagang naniniwala, di ba yung mga little children sa mga magulang nila. Kaya, revealed sa little children, kasi dahil yung mga little children ay naniniwala. So, yung little children, yung mga weak, no? Mga vulnerable, inuulit-ulit ko lang. Hindi ko ma-explain. Pero sana naiintindihan ninyo na hindi kailangan na nakapag-aral lang madami, kundi pananampalataya kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Tinanggap ng mga disciples ng buong buo si Jesus Christ. Gaya ng mga little children, tinatanggap nila ng buong buo yung mga magulang nila, yung mga nag-aaruga sa kanila. So, ganoon din yung mga disciples na considered as little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. Yes, Father, ibig sabihin ni Jesus, totoo, Almighty Father, dahil ito ang gusto mong mangyari. Dito ka masaya, Almighty Father. Dahil gusto ni Almighty Father, mapagkumbaba, wala tayong maipagmamalaki. So, ang maipagmamalaki natin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Hindi natin may pagmamalaki yung mga pinag-aralan natin na matalino ako, na galing ako ng Bible school, scholar ako. Hindi ganon, hindi masaya si Almighty Father ng ganon. May title yung pangalan ko na Master of anong degree yun, no? Or Doctor ang tawag sa akin dahil madami na ako napag-aralan tungkol sa Bible, sa Bible school. Hindi ganon ang gusto ni Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father ay mapagkumbaba. Kahit kabisado mo ang Bible, kung hindi ka mapagkumbaba, wala rin yon. Wala rin yung pinag-aralan mo. Dahil ang gusto ni Almighty Father, yung name niya at yung name ni Jesus, yun at wala nang iba. May mga nakikita ako na mga preacher nakalagay ang name nila doktor. O ba't naging doktor to? Di ba ang doktor sa lang? Sa mga ospital lang? Ba't naging doktor to? Para lang may dugtong na madami kang napag-aralan, na may PhD ka? Hindi na kailangan yun. Hindi kailangan ni Jesus nun. Hindi kailangan ni Almighty Father nun. Yung title na yun ay gusto mo lang i-present sa mga tao. No? Bakit? Ba't mo gusto i-present sa mga tao? Para ma-validate ka ng mga tao, para mataas ang tingin ng tao sa'yo. Paniwalaan natin to, madami itong napag-aralan sa Bible, ito sa Bible school siya, doctorate na yan sa Bible school, kaya siya ang paniwalaan natin. Ganun ba yon? Hindi ganun yan. Hindi gusto ni Almighty Father ng ganun.
Kaya nga si John the Baptist, di ba, ayaw din paniwalaan ng mga tao. Si Jesus Christ ayaw din paniwalaan ng mga tao. Dahil si Jesus Christ karpintero. Hindi nakapag-aral. Kaya ayaw paniwalaan ng mga tao. Kaya nga si Jesus nagpakumbaba na bumaba dito sa lupa. Dahil hindi sa kanya importante yung title. Ang importante sa kay Jesus yung puso. Humble spirit. Gentle spirit like Jesus. Then he turned to his disciples and said privately, "Blessed are the eyes that see what you see." Pinagpapala ang mga tao na nakita kung ano ang inyong nakita. Sinabi niya sa kanyang mga disciples yon. Siyempre, nandun din yung mga apostles, no? "For I tell you that many prophets and kings wanted to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it." Sino tong binabanggit ni Jesus? Siya. Kasi, sa Old Testament, mga prophecy doon, gustong-gusto nila makita kung sino si Jesus, yung Savior, yung Messiah. Pati na yung king naman na binabanggit ito, si King David, si King Solomon, yung mga kings, no? Tapos yung mga prophets, si Isaiah, si Jeremiah, yung nag-prophesy about sa pagdating ng Messiah. Gustong-gusto nilang makita at madinig si Jesus. Pero ang sabi ni Jesus dito, hindi nila ako nakita at hindi nila ako nadinig. Kaya kayong mga disciples, blessed kayo dahil nakita ninyo ako at nadinig ninyo ako, nakasama ninyo ako. Sa kanyang ministry, kasama nila si Jesus. Huwag tayo malungkot dahil darating ang time, makakasama rin natin si Jesus. Gusto ko rin makasama. Gusto ko rin makasama si Jesus. O yung iba sa inyo, hindi pa ngayon, wag muna ngayon. Sabi sa inyo. Yung iba sa inyo ayaw pa, no? Understandable naman yon. Pero kung gusto na ni Jesus na kunin tayo, wala tayong magagawa kasi hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin hawak ang future. Kaya, ngayon pa lang, kumapit na tayo kay Jesus. Kumapit na tayo kay Almighty Father. Ngayon pa lang. As early as now. Para makapaglingkod tayo kay Jesus. Saka sa tatay natin. Matuwa sila sa atin. Dito tayo sa verse 25. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. So, merong expert in the law. Ano to? Scribes? No? Expert in the law or baka Pharisee to. Hindi nakalagay eh. Expert in the law. Lawyer. Yeah. Lawyer or scribe. Stood up to test Jesus. Gusto niyang itest si Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" Ano ang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sabi ng lawyer. Yung lawyer, di ba, ano yan? Shrewd yan. Lahat ng lawyer, shrewd. Akala ng lawyer na to matalino na siya. Ganun kasi usually ang mga lawyer, akala nila matalino sila, hindi sila matatalo, mahilig sa debate, ganun. So sabi ni Jesus, "What is written in the law?" He replied, "How do you read it?" Sabi ni Jesus, "Di ba gusto mo ng eternal life?" Sabi ni Jesus, "Ano ang pagkakaintindi mo sa law? Paano mo to binabasa?" Sabi ni Jesus.
Ang sagot ng lawyer, he answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. So, galing to sa Deuteronomy chapter 6, verse 5. So, alam ng lawyer to, no? And love your neighbor as yourself. Na nakalagay naman sa Leviticus chapter 19, verse 18. Sabi ni Jesus, you have answered correctly. Jesus replied, do this and you will live. Gawin mo to at ikaw ay mabubuhay. Magkakaroon ka ng eternal life. Tama yung sagot mo. But he wanted to justify himself. So he asked Jesus, and who is my neighbor? Gusto niya pang i-justify, no? Kung sino kanya, di ba sabi, love your neighbor as yourself. Eh, sino yung neighbor ko? Kunyari pa siya na hindi niya alam, gusto niyang, akala niya mautakan niya si Jesus. In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho. So nagkwento si Jesus, no? Na may isang lalaki na galing sa Jerusalem pupunta ng Jericho. When he was attacked by robbers. So ninakawan siya, yung lalaki na papunta ng Jericho. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. So, ano ba yung kalahating buhay? Sure, naghihingalo na siya. Buhay pa siya pero mahinang-mahina na siya. So wala siyang damit, binugbog siya. Lahat ng mga kung anong daladala niya, kinuha. Kasi yung time din na yon, yung damit, mahal yon. No? Kaya pwedeng nakawin yung damit. Dahil yung ibang mga damit ay may mga kulay, so mahal yon at mahirap gawin. So verse 31, a priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So may dumaan, so naghihingalo na siya, no? Binugbog siya kasi, no? So may napadaan ngayon na isang priest, Jewish priest. Nung makita niya yung lalaking duguan na nag-aagaw buhay, imbis na daanan niya, umiba siya ng way. So may nakita siyang nag-aagaw buhay na lalaki ron, imbis na, example, sa kaliwa siya, ang daan niya, sa kanan siya dumaan, lumayo siya. Sa verse 32, so too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Ganon din ang ginawa ng Levite. Okay? Ano ba yung Levite? Yung Levite, sila yung mga lalaki sa tribe ni Levi na tumutulong sa mga Jewish priests sa kanilang trabaho sa temple. So yung Jewish priest, di ba, siya yung nag-o-offer ng pag may mga kasalanan yung mga tao, siya ang gumagalaw. Tapos yung mga Levites naman, sila naman nag-a-assist. So parehong yung Jewish priest at itong Levite, hindi nila pinansin yung taong nag-aagaw buhay. At sa kabila sila dumaan, sa malayo sila dumaan, kahit nakita nila nangangailangan ng tulong. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was. Pero may dumaan naman na isang Samaritan. Yung Samaritan, di ba, napagkwentuhan natin na hindi sila, Jew sila, pero hindi sila totoong fully Jew, kundi may lahi sila ni Manasseh and Ephraim or ni Joseph. Kasi ang alam naman ng Jew, di ba, is kay Judah. Kaya merong animosity yung Samaritan sa mga Jew. Tsaka yung mga Jew, hindi nila tanggap na totoong Jew yung mga Samaritans. Kasi nga, lahi niya si Joseph. Hindi naman sila kay Judah galing. Kaya magkagalit ang mga Samaritans tsaka ang mga Jew. Pero itong Samaritan na to, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him. Naawa yung Samaritan. No?
Hindi binanggit dito kung anong klase yung lalaki, kung Jew ba ang ninakawan o Samaritan. Pero itong Samaritan, hindi niya na inalam kung ano yung lahi nung lalaki, kundi tinulungan na niya. He went to him and bandaged his wounds. Lumapit siya, nilagyan niya ng bandage yung sugat, pouring on oil and wine para gumaling. Nilagyan pa ng oil tsaka ng wine. And then he put the man on his own donkey. Isinakay niya sa donkey, tapos brought him to an inn and took care of him. Dinala niya sa parang lodging place at inalagaan niya doon. The next day, he took out 2 denarii. So kinabukasan, kumuha siya ng 2 denarii. Yung denari, denarius na usual wage of a day laborer. So, 2 denari ang inilabas nung Samaritan at ibinigay yun sa innkeeper or doon sa nag-aalaga ng inn or lodging place. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. So, alagaan mo siya, pakitingnan mo siya, at babalik ako kung may nagastos ka pa na extra, babayaran kita, sabi nung Samaritan. So, 3 lalaki yan, Jewish priest, Levite, at isang Samaritan. Ang tumulong lang doon sa lalaki ay yung Samaritan. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Tanong ni Jesus, sino sa tingin niyo sa 3 ang neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? Yung Jewish priest ba? Yung Levite ba? Or Samaritan? The expert in the law or the lawyer replied, the one who had mercy on him. Yung naawa sa kanya, yan ang neighbor to the man who fell into the hands of the robbers. Sabi, go and do likewise, sabi ni Jesus. So, ganoon din ang gagawin mo. Pero, hindi inalam na nung Samaritan kung Jew ba yung taong ninakawan at nasugatan o hindi. Ibig sabihin, kahit na sinong tao, tutulungan. Hindi namimili. Magiging maawain. Yun ang neighbor natin. Hindi yung kapitbahay, kundi kahit sino man na makita natin sa kalye o sa daan na kailangan ng tulong, tutulungan. Yun ang neighbor natin. Yun ang sabi ni Jesus. At mamahalin natin, love your neighbor as yourself. So kahit sinong tao, mamahalin natin, hindi lang yung katabi ng bahay natin, ng kapitbahay natin, kundi kahit hindi mo kilala, kahit saang lupalop, ang mamahalin natin na tao. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. So nagpunta ngayon si Jesus at yung mga disciples. Siyempre kasama dito kayo ngayon kanyang mga apostles. Sa isang village, nandun si Martha. Tapos si Martha, may kapatid siya, pangalan si Mary. Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. So si Martha at si Mary, magkapatid sila. Ang ginawa ni Mary ay nakaupo si Jesus sa upuan. Tapos si Martha naman ay sa sahig na upo. Malapit sa paanan ni Jesus at nakikinig sa mga sinasabi ni Jesus. Gusto niyang matuto. Gusto niyang makilala si Jesus. Gusto niyang matuto kung ano man ang sinasabi ni Jesus. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Dinamay pa si Jesus, si Martha. Sabi ni Martha, Lord, tingnan mo yung kapatid ko. Imbis na tulungan ako, anong ginawa niya? Ang dami-dami kong gagawin, no? Prepare ako ng pagkain, nagluluto ako, hindi ako tinutulungan ni Mary, sabi ni Martha. Sabihin mo naman siya, natulungan ako.
Ako na lang gumagawa lahat, Lord. Sabi ni Martha. Hindi na nahiya kay Jesus, no? Ba't ganun? Anong sagot ni Jesus? Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Martha, pinagsabihan ni Jesus, si Martha, ang dami mong iniisip, worry ka sa kung ano-anong mga bagay. Pero, konti lang ang importante. Isa lang ang pinaka-importante, sabi ni Jesus. Sa buong mundo to isa lang ang pinaka-importante sa buong mundo. Kasi tayo, lahat ng mga tao, worried tayo. Marami tayong iniisip, marami tayong gustong gawin sa buhay. Pero, isa lang ang importante, sabi ni Jesus. At si Mary, yun ang kanyang pinili. Yun ang pinakamainam ng kanyang napili. At hindi yun tatanggalin sa kanya. Ano yung pinakamainam na napili ni Mary? Yun ay yung makinig kay Jesus. Yung turo ni Jesus. Para mapalapit kay Almighty Father. Yun ang pinili ni Mary. Ang magtiwala kay Jesus. Maniwala kay Jesus. Maging laging eager na matuto about sa mga tinuturo ni Jesus. About sa kingdom of God. Yun ang pinaka-importante. Kaya tayo, hindi tayo dapat mag-worry or magalit sa kung anumang mga bagay. Nang gaya ni Martha. Dahil ang pinaka-importante, si Jesus, ang makilala siya. Ang makilala si Almighty Father, yun ang pinaka-importante. Pero hindi natin maiwasan, di ba, na mag-worry. Kung nag-worry tayo, ibibigay natin kay Almighty Father, tsaka kay Jesus. Jesus, nag-worry ako. Almighty Father, may problema ako. Ano bang dapat kong gawin? Kayo pang tumulong sa akin. No, yun ang sasabihin natin kay Almighty Father, tsaka kay Jesus. Dahil pag gano'n ang ginagawa natin, ibig sabihin pinaprioritize natin si Jesus tsaka si Almighty Father, isinasangguni natin sa Kanya ang dapat nating gawin. Dahil alam natin, may pananampalataya tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus na alam nila kung ano ang tama para sa atin, para sa buhay natin. So lahat ng mga gagawin natin, i-ask natin si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Lord, tama ba? Kahit na, Lord, tama ba na magpunta ako sa ganun na lugar? Ingatan mo po ako, Lord. Kung hindi mo ako gusto magpunta sa ganun na lugar, Lord, kayo po ang gagawa ng paraan para hindi ako magpunta sa lugar na yun. Ganun ang pwedeng gawin, ano? Or, Lord, may tao na medyo may problema ako sa taong yan, Lord. Lord, kayo po ang gumawa ng way, Lord God, kung paano ko may iwasan yung tao na yon, or kung paano ko mapagtatagumpayan yung pagsubok sa buhay na to. Ganun lagi. Laging si Almighty Father, laging si Jesus. Kasi, magugulat ka, no? Ikaw na nagpe-pray na may pananampalataya ka. Ikaw pa, dinilig ni Jesus ang panalangin. Minsan nagugulat tayo, no? Pero ba't pa tayo magugulat? Kaya nga tayo nagpe-pray dahil alam natin na si Jesus may ang control ng buhay natin. Pero nagugulat pa rin tayo. Kasi nga, napakabait ni Jesus. Napapadali niya yung mga bagay na akala nating napakahirap. May mga bagay tayong inisip na mahirap gawin yan na, Lord, so uulit-ulit sa isip natin yan, di ba? Ngayon, ibibigay natin kay Almighty Father para magpapahinga na ako, Lord. Ikaw na ang sa'yo ko na ina to. Binibigay sa inyo to, Jesus, Almighty Father. So, ang gagawin ngayon ni Jesus at ni Almighty Father, magiging napakadali na para sa atin. Kaya nga, take my yoke, my burden is light. Sabi ni Jesus. Kaya yung mga worries natin, yung mga daladala natin sa buhay na lagi natin naiisip, na hindi naman talaga problema. Pinaproblema natin, hindi naman talaga problema. Tapos ang mangyayari ngayon sa atin, magkakasakit tayo.
sa kakaisip, no? Yung usually, yung ibang mga tao sa kakaisip ay nagkakasakit. So, para maiwasan natin na hindi tayo magkasakit, ibibigay natin kay Almighty Father lahat. No, ganun ang gagawin natin. Dahil gusto nating kontrolin lahat ng bagay sa mundo na to, di ba? Hindi natin makakontrol. Ang control na kay Almighty Father, na kay Jesus. Kaya, Lord, alam namin na yung buhay namin ay hindi namin hawak. Ikaw may control sa buhay namin. Ikaw may control sa mga pangyayari, sa mga events. Ikaw ang magpe-pave ng way sa lahat ng mga bagay para maging napakadali na para sa amin, Almighty Father. Jesus Christ, nagtitiwala kami sa'yo. Ganon. So, may mga bagay na ibinibigay sa atin si Almighty Father. Meron din mga bagay na hindi sa atin ibinibigay. Pag gano'n naman, is, alam ko po, Lord, na kaya hindi mo binigay yun. May mas mabuti kang plan for us. No? Dahil lahat ng mga bagay na na-experience natin, na binibigay ni Almighty Father at hindi niya binibigay, para sa ikabubuti natin yon, no? Kaya, lagi tayong magpapasalamat na may mga bagay na nagpipray tayo na hindi binibigay ni Almighty Father. Thank you, Lord, dahil alam ko may mas mabuti ka pang plan for us. At itong plan mo, Almighty Father, ang magiging way para mas lalo akong mapalapit sa'yo. Ganon. So, ganon lagi ang pagpipray natin. Dahil, si Almighty Father, faithful siya sa atin. Hindi nila tayo iiwan at hindi nila tayo i-let down, kundi para lahat sa ikabubuti natin. Mahal na mahal tayo lahat ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.